Lumaki ako na madalas kong nararamdaman na natatakpan ako ng aking mga magulang na malayo ang loob at abala sa trabaho. Ang mga libro ang naging kanlungan ko, nag-aalok ng pagtakas mula sa kalungkutan na sumunod sa akin hanggang sa aking mga teenager na taon. Sesa ko ng koneksyon, isang taong papuno sa kawalan na daladala ko. Nagbago ang lahat nang makilala ko si Anne Marie Santos sa middle school. Pinaningning niya ang buhay ko, at ang aming pagkakaibigan ay mabilis na nauwi sa isang pag-ibig na tumagal sa high school, kolehiyo, at kalaunan sa kasal. Alam ko mula pa sa simula na gusto ko siya sa buhay ko magpakailanman. Sa kabila ng mga alalahanin ng aking mga magulang, malapit kami ngunit pinanatili namin ang aming sariling buhay. Ngunit ang mga sandali na ibinahagi namin ay palaging ang pinaka-espesyal. Siya ang aking matalik na kaibigan, at ginawa ko siyang aking asawa. Si Anne Marie at ako ay magkaiba sa maraming paraan, siya ay palakaibigan, at ako ay reserbado, siya ay atletiko, at ako ay mas akademiko. Sa kabila ng aming mga pagkakaiba, mayroon kaming tunay na koneksyon na nagpapanatili sa amin. Hindi namin pinilit ang aming relasyon, ngunit palagi naming inuuna ang isa't isa. Ibinabahagi ang lahat mula sa mga pangarap hanggang sa mga takot. Hindi ako sigurado kung naniniwala ako sa mga soulmate, ngunit kung mayroon man, siya ang akin. Nang hingin ko sa kanyang ama ang kanyang kamay sa kasal, kinwestiyon niya ang lahat, at kinailangan kong patunayan ang aking pagmamahal sa kanya. Gumawa ako ng isang pagpipilian na mahalin siya sa hirap at ginhawa. Sa kasamaang palad, ang pinakamasama ay dumating lamang pagkatapos ng 3 taon. Mahal ko pa rin siya at gusto ko ang kanyang kaligayahan, kahit na nangangahulugan ito na isakripisyo ko ang sarili ko. Sa mga nagdaang buwan, si Anne Marie ay naging malayo, umuuwi ng gabi na at hindi na ngumingiti kapag nakita niya ako. Ang pagtanto na ang taong mahal mo ay hindi na nagmamahal sa iyo ay nakapanlulumo. Isang gabi, tahimik siyang pumasok sa silid kainan, at napansin ko ang pagbabago sa kanyang ugali. Hi Annie. Hey Gavin. Okay ka lang ba? Hindi talaga. Maupo ka para makapagpaliwanag ako. Pinraktis ko ang sandaling ito, alam kong kailangan kong gawin ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ko, ang palayain ka. Annie, mahal kita at palagi kitang mamahalin. Ayokong makipagtalo o mag-akusa. Gusto ko lang na magdesisyon tayo ng sama-sama kung ano ang pinakamabuti. Okay, syempre. Gavin, anong nangyayari? Ipinakita ng kanyang bal-isang mga mata ang kanyang tunay na nararamdaman. Annie, palagi kong gusto ang kaligayahan mo, pero alam kong hindi ka masaya sa akin. Napaiyak siya, at kakaiba, nakakagaan sa pakiramdam na makita siyang nagagalit. Ayokong maghukay sa mga detalye. Mas masasaktan lang tayo. Ngunit kung maaari tayong sumang-ayon na hindi ka masaya, malaki ang kahulugan nito. Bulong niya, oo, Gavin, alam ko. Salamat. Ang iyong katapatan ay nagbibigay katiyakan sa akin na ginagawa ko ang tamang pagpipilian. Gusto ko ng diborsyo. Si Miguel Santos ay isang lalaking labis kong iginagalang. Pinalaki niya at ng kanyang asawang si Maria ang 8 anak sa isang maliit na bahay sa isang magulong kapitbahayan. Siya ay malakas at matigas, ngunit ang katapatan niya sa kanyang pamilya ang pinaka-nagpabilib sa akin. May utang ako sa kanya ng paliwanag, kaya nakaupo ako kasama siya sa kanyang beranda sa loob ng ilang beers at sa wakas ay sinabi sa kanya. Mio, bakit ka nandito? Mas mahirap kaysa sa inaakala ko. Sir, wala akong ibang minahal kundi ang iyong anak mula nang una ko siyang makilala. Ipinangako ko sa iyo na palagi ko siyang uunahin, at iyon ang ginagawa ko ngayon, kahit na ako ay aalis. Gaya ng inaasahan, galit siya, naghahalo ng Ingles at Espanyol sa kanyang paghingi ng paliwanag na hindi ko kayang ibigay ng buo. Sir, mahal ko ang iyong anak, ngunit may ilang bagay na dapat manatili sa pagitan namin. Masakit aminin na nabigo ang aming kasal, ngunit naniniwala ako na ito ay para sa ikabubuti. Gusto kong marinig mo ito mula sa akin. Sa kalaunan,
Kumalma siya ng sapat upang hayaan akong magbahagi ng ilang detalye. Bagaman nagagalit at napapahiya, pinayagan niya akong umalis nang walang karagdagang paghaharap. Hindi umiyak o nakipagtalo si Anne-Marie, at habang ako ay nakahinga ng maluwag, isang maliit na bahagi sa akin ang nagnanais na magmakaawa siya sa akin na manatili. Ngunit hindi niya ginawa, at kinumpirma nito ang aking desisyon. Ang tanging reaksyon niya ay nang banggitin ko ang pakikipag-usap sa kanyang ama. Kinausap ko ang tatay mo ngayon at ipinaliwanag ko ang sasabihin ko sa iyo. Sana ay maghiwalay tayo ng mabilis, ayokong magkaroon ng pagkasira ng pananalapi bilang karagdagan sa lahat. Inihanda ko ang mga papeles para sa paghahati ng aming mga ari-arian, lalo na ang bahay. Pakisuyong suriin ang mga ito at ipaalam sa akin sa susunod na linggo, okay? Gavin, susuriin ko ang mga ito. Naririnig ko na ang pagpuna, bakit hindi ko? Habulin muna siya at ang kanyang kalaguyo. Wala akong ganoong mga kasanayan. Ang huling away na napasukan ko ay sa high school nang pahiyakan ng isang tao si Anne-Marie. Halos mapaalis ako dahil dito. Ngunit tinulungan ni Miguel Santos na panatilihing tahimik ang mga bagay. Ang pangalawang dahilan ay ang aking sariling kalusugan sa isip. Ako ay isang wasak, nawawalan ng tulog at halos natanggal sa trabaho. Wala akong malapitan. Namatay ang aking ina sa kanser sa dibdib sa kolehiyo, at ang aking ama, na naging isang malakas na umiinom, ay lumipat sa Florida at pinutol ang pakikipag-ugnayan. Kailangan ko ng bagong simula, at upang gawin iyon, kailangang sumang-ayon si Anne-Marie sa diborsyo. Ako ay 25 taong gulang lamang at kailangang muling itayo ang aking buhay. Hindi ko iniisip ang paghihiganti. Pagkalipas ng 2 linggo, nakaupo kami sa tanggapan ng abogado. Isinuko ni Anne-Marie ang bahay, na napagkasundoan naming ibenta. Hinati namin ang aming mga account, at itinago niya ang bagong sasakyan habang itinago ko ang aking lumang truck. Ang lahat ay naayos maliban sa 70 araw na panahon ng paghihintay. Ang tanging pinagsisihan ko ay ang pagsisinungaling kay Anne-Marie. Saan ka titira, Gavin? Umupa ako ng isang maliit na apartment malapit sa opisina. Mananatili ako doon hanggang sa malaman ko ang mga bagay-bagay. Maganda. Sa palagay ko magkikita tayo sa pagsasara ng bahay, hindi ba? Talagang, magkita tayo sa lalong madaling panahon, Annie. Sa totoo lang, hindi ako mananatili. Nakaimpake ang aking truck, at iniwan ko ang aking singsing sa kasal sa mesa sa kusina na may isang tala na nagsasabing, Polem. Palagi kitang mamahalin. Maging masaya. Bago umalis sa bayan, nagpaalam ako kay Miguel Santos. Mio, kayo ni Anne-Marie ay nababagay sa isa't isa. Hindi ba pwedeng magkaroon ng kapatawaran? Alalahanin ang iyong mga panata. Oo, masyadong mabilis, sir. Pinatawad ko na siya sa puso ko. Mahal ko ang iyong anak, ngunit kailangan ko ng kapayapaan. Yinakap ako ni Maria Santos sa pintuan habang pinapayagan niya akong umalis. Mahina niyang sinabi, pagpalain ka ng Diyos, miho. Mamimiss kita. Umalis ako kaagad bago ako bumigay. Kapag hindi masaya ang iyong asawa, nakakatulong na malaman kung bakit, ngunit wala akong ideya. May lumabas na maliliit na bagay, tulad ng pag-iwan ng upuan ng toilet, ngunit kamakailan lamang ay hindi pa kami nagtatalo. Akala ko marahil ay na-stress siya sa trabaho, ngunit sinabi niyang magiging maayos siya. Sinusubukang pagbutihin ang mga bagay. Gumawa ako ng higit pa sa bahay, pagluluto, paghuhugas ng pinggan, paglalaba, umaasa na mapapansin niya. Pagkaraan ng ilang linggo, nilinis ko pa ang banyo, isang gawaing kinasusuklaman ko. Kung hindi ko ito nalinis, maaaring hindi ko nalaman. Hindi ko sana inalis ang basura at natuklasan ang pregnancy test. Naghukay ako ng mas malalim at nakakita ng positibong pagsusulit. Pagkatapos ay sinuri ang mga birth control pills, hindi ito nagalaw. Doon ko napagtanto na ibang lalaki ang nagpabuntis sa aking asawa. Ngunit sino? Hindi nagtagal upang malaman. Tinawagan ko si Anne-Marie na nagbabalak na magtanong, ngunit ang kanyang numero ay ipinasa sa front desk.
Sinabi nila na umalis na siya. Nasa lot pa rin ang kanyang sasakyan, kaya nagmaneho ako sa kanyang opisina. Pagkalipas ng halos 20 minuto, nawala ang aking pag-asa na naaksidente siya. Pagkalipas ng 30 minuto, nakuha ko ang aking sagot. Ang kanyang boss, si Michael James, ay huminto sa tabi ng kanyang sasakyan, naghalikan sila ng lantaran. Ang aking ngiti, na dating kanya, ay para na sa iba. Iyon lang ang kailangan kong malaman. Nakauwi ako sa bahay na nauna sa kanya at itinago ang aking nararamdaman. Nang gabing iyon, halos hindi niya ako nilingan. Sa loob lamang ng mahigit 2 oras, alam kong tapos na ang aking kasal at natanto kong 20 oras ang biyahe papuntang Las Vegas. Ginawa ko ang biyahe sa loob ng 4 na araw, nagmamaneho sa Nebraska, Colorado, at Utah. Pinabagal ako ng mapayapang tanawin, at hindi ako sigurado kung kakayanin ng aking truck ang lupain. Sa ika-4 na araw, nag-check-in ako sa isang hotel, natulog ng 18 oras, at ginugol ang susunod na araw sa pagpuno ng mga aplikasyon sa pabahay. Wala pang 1 linggo, isa akong bagong diborsyadong 25 taong gulang na walang pamilya. Ngayon, ako ay isang first-year law student sa isang dorm room na nagsisimula ng bagong buhay. Sana ay makapagbahagi ako ng mga kwento ng mga bagong pakikipagsapalaran pagkatapos ng kolehiyo, ngunit iba ang katotohanan. Wala akong karanasan sa pakikipag-date. Si Gavin at Anne-Marie ay palaging isang pares, at wala akong ideya kung saan magsisimula. Sa panahon ng law school, hindi ako nagpunta sa isang solong date o nagkaroon ng malalapit na kaibigan. Kung may nagpakita ng interes, hindi ko napansin ang mga senyales. Sa halip, ibinaon ko ang aking sarili sa pag-aaral, gamit ang paaralan bilang isang pagtakas. Ginugol ko ang 4 na taon sa pagkamit ng aking Juris Doctor at MBA, na naglalayong makakuha ng 4.0 GPA. Napag-usapan namin ni Anne-Marie na babalik kami sa paaralan kapag kami ay matatag sa pananalapi, kaya nang magpatuloy ako, kinuha ko ang LSAT, nag-apply sa mga paaralan, at tinanggap sa Las Vegas na may buong scholarship. Wala akong alam tungkol sa paaralan o sa lungsod, maliban na ito ay malayo sa bahay. Minsan sa isang buwan, sumusulat ako kina Mr. at Mrs. Santos tungkol sa aking mga pag-aaral. Ito ay isang ugali na nakuha ko mula sa aking mga magulang, marahil dahil sa rutina o isang pangangailangan na madama na may nagmamalasakit. 13 linggo sa aking unang semestre, nakatanggap ako ng isang pakete na nagpapatunay sa eksaktong halaga ng aking sirang puso. Hindi sila nagtanong, magbabahagi sila ng mga update tungkol sa kanilang iba pang mga anak ngunit hindi tungkol kay Anne-Marie, na hinahayaan akong isipin na mayroon pa rin akong pamilya na nagmamalasakit. Sa unang 6 o 7 buwan, nakipag-ugnayan ako. Hindi nila tahasang binanggit ang pagpapatawad o pagkakasundo ngunit nagpahiwatig hanggang sa biglang tumigil ang mga pahiwatig. Hindi ko kailanman pinagdudahan na pananatilihin ni Anne-Marie ang kanyang sanggol, ngunit nagtaka ako kung sasabihin niya sa kanyang mga magulang ang katotohanan bago ito maging halata. Nagtaka rin ako kung iiwan ni Michael James ang kanyang asawa at 3 anak upang gawin ang tama kay Anne-Marie. Wala akong lakas ng loob na magtanong, ngunit alam ko na ang isang batang ipinanganak sa isang itim na lalaki ay hindi magiging katulad ko. Pakiramdam ko ay duwag ako nang magpadala ako ng mga bulaklak, lobo, at isang gift basket sa bahay ni James na binabati sila sa sanggol. Nagpadala ako ng isang duplicate sa opisina ni Anne-Marie na naka-address sa pangulo ng kumpanya. Ipinangako ko sa aking sarili na hindi ako magpapakababa sa pananakit ng sinuman, kahit na si Michael James, ngunit labis na ang sakit. Hindi ako nagpakalat ng mga chismis, nag-alok lang ako ng aking pagbati. Taos-puso akong natutuwa para kay Anne-Marie, alam kong nagsusumikap siya sa kanyang pangarap na magkaroon ng malaking pamilya, ngunit hindi ko maaaring balewalain na ang kanyang kaligayahan ay dumating sa halaga ng aking sakit. Nang hindi alam kung ano ang nangyari pagkatapos ng aking mga regalo, naisip ko ang isang sakuna na kinalabasan para kay Michael James,
Gayunpaman malamang. Ang maliit at duwag na gawaing ito ay nagpahintulot sa akin na isara ang kabanatang iyon ng aking buhay. Nasasaktan pa rin ako, ngunit tapos na. Nagdusa ang aking buhay panlipunan sa loob ng maraming taon pagkatapos ng diborsyo. Ang aking unang tunay na kaibigan ay isang kasamahan na 20 taon ang edad. Sumali ako sa isang maliit na law firm na nagpakadalubhasa sa real estate, kung saan natuklasan kong mayroon akong kasanayan para sa mga kontrata, numero, at kalaunan, mga tao. Gavin, kailangang magtiwala sa iyo ang mga tao upang malutas ang kanilang mga problema. Ibinibigay nila sa iyo ang mga susi sa kanilang mga pangarap, at kailangan mong maghatid. Mayroon kang isang regalo, at tutulungan kitang gamitin ito. Si David Rothschild, ang senior partner, ay naging higit pa sa aking boss, siya ang aking tagapayo at life coach, isang alamat sa batas ng real estate na kilala sa pakikipag-ayos ng mga multi-milyong dolyar na deal. Ginawa niya akong kanyang susunod na proyekto, at 70 araw pa lamang sa aking karera, ibinigay niya sa akin ang aking unang pagsusuri. Gavin, ikaw ay dedikado at maislan. Gumagawa ka ng mahusay na trabaho. Salamat, Mr. Rothschild, ngunit bilang isang tao, wala ka talagang ugnayan. Ikaw ba ay 30 o 70? Maglakad-lakad tayo. Iyon ang simula ng aming lingguhang mga pagpupulong sa proyekto ng Gavin. Si Rothschild ay napakatalino, magtatanong siya, hahayaan akong magsalita, at magbahagi ng mga kwento. Nagbukas ako tungkol sa lahat, ang aking buhay, mga magulang, law school, at Anne-Marie. Marami tayong dapat pagtrabahuhan pero marami ding dapat pagtrabahuhan. Ngayon, bumalik tayo sa opisina. Sa una, hindi ko maintindihan ang kanyang mga motibo, ngunit pagkatapos ng 3 taon, malinaw ang mga resulta. Ang kanyang banayad na patnubay ay nakatulong sa akin na lumago. Nagsimula akong pumunta sa gym, matutong magluto, gumawa ng mas mahusay na mga pamumuhunan, at bumili ng real estate. Kung wala ang kanyang tulong, maaaring nagkaroon ako ng magandang middle class na buhay, ngunit sa tulong niya, naging isang tiwala, matagumpay na negosyante ako. Hindi kailanman gusto ni Rothschild ng kredito, na nagsasabing, ang makita kang magtagumpay ay sapat ng pasasalamat. Nakatrabaho ko si Rothschild sa loob ng halos 5 taon. Matapos akong tulungan na magtagumpay sa negosyo, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa aking personal na buhay. Isang araw, casual niyang tanong, Gavin, ano ang ibibigay mo sa iyong mga magulang para sa kanilang anibersaryo? Naguluhan ako dahil pareho nang pumanaw ang aking mga magulang at alam niya iyon. Halika na, Gavin, sa susunod na buwan sina Miguel at Maria Santos ay ikakasal sa loob ng 50 taon. Tanging isang jakas ang hindi magmamarka ng isang kaganapan tulad nito. Tama siya, ang mga Santos ay parang mga magulang sa akin. Nakipag-ugnayan ako sa kanila, nagpapadala ng mga mensahe at regalo para sa kanilang ika-50 anibersaryo. Ibinigay ko sa kanila ang pinakamahusay, first-class airfare, isang 5-star hotel stay, isang limo, fine dining, at VIP show ticket sa Las Vegas. Ipinadala ko ito kasama ang isang tala, maligayang anibersaryo. Gamitin ang mga ito ayon sa gusto mo. Pagmamahal, Gavin. Wala akong inaasahan na kapalit, kaya nagulat ako nang makatanggap ako ng tawag sa tanghali kinabukasan. Gavin O'Connor. Sumagot ako. Oh, miho. Kay gandang sorpresa, ngunit sobra-sobra na ito. Bulalas ni Mrs. Santos. Mrs. Santos, napakasarap marinig mula sa iyo, ngunit ikaw at ang iyong asawa ay karapat-dapat dito, at ako ay pinarangalan na ibigay ito sa iyo, sagot ko ng may pagmamahal. Oh Gavin, palagi kang naging napakagandang bata. On momento, gustong makipag-usap ni Miguel, sabi niya, na ibinigay ang telepono sa kanyang asawa. Gavin. Panimula ni Mr. Santos. Yes, sir, sagot ko, alam kung ano ang darating. Gavin, sobra na ito. Hindi kita hahayaang lumayo.
Hindi ko maisip ang halaga. Sobra-sobra na ito, patuloy niya, humahabol ang kanyang mga salita. Senyor Santos, putol ko ng mahina. Oo, Gavin, sagot niya, sa wakas ay huminto. Ang regalong ito ay hindi man lang nagsisimula upang bayaran ang kabaitan na ipinakita mo sa akin sa paglipas ng mga taon. Nagdudulot ito sa akin ng kagalakan na ibigay ito sa iyo mangyaring tanggapin ito sa diwa na ito ay nilayon, sinabi ko ng taimtim. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sumagot siya, kita mo, miho, tinatanggap namin. Kahanga-hanga, maligayang anibersaryo, sabi ko, nakakaramdam ng ginhawa. Lumipat ang usapan sa mga detalye ng paglalakbay, at ipinaliwanag ko ang lahat ng mga highlight na sa tingin ko ay magugustuhan nila. Pagkatapos magpalitan ng maraming salita ng pasasalamat at pagmamahal, tinapos namin ang tawag, at sa unang pagkakataon sa halos isang dekada, nakaramdam ako ng kapayapaan. Habang pinag-iisipan ko iyon, napansin ko ang anak ni Roth na nakatayo sa aking pintuan na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Damn, mga walang utang na loob na bata. Biro niya. Tumahimik ka, matandang lalaki, bawi ko na may ngiti. Ang bakasyon ng mga Santos ay hindi natuloy gaya ng inaasahan ko. Ipinapalagay ko na gagamitin nila ang regalo para sa pamamasyal, masasarap na kainan, at pagpapahinga. Ginawa nga nila, ngunit iginiit nilang samahan ko sila sa bawat hakbang. Malinaw na hindi pa sila nagtatagal sa kanilang silid ng 5 minuto bago tumunog ang aking telepono. Gavin O'Connor, sagot ko. Miho, kailan ka pupunta para bisitahin kami? Tanong ni Mrs. Santos ng sabik. Hello, Mrs. Santos. Kumusta ang biyahe? Tanong ko. Sinusubukang bumili ng oras para mag-isip. Mabuti, mabuti. Sabi ni Miguel. Kailangan naming magpahinga saglit, ngunit pagkatapos ay handa na kaming umalis. Pupunta ka ba dito? Paggiit niya. Maaari akong pumunta doon sa loob ng 1 oras, sagot ko, napagtantong kailangan kong ayusin ang aking araw. Magaling, miho, magkita tayo doon, sabi niya ng masaya bago ibaba ang telepono. Sa totoo lang, hindi ko planong gumugol ng maraming oras kasama ang mga Santos sa kanilang biyahe. Marami silang dapat gawin, at mayroon akong tambak ng trabaho sa aking mesa. Iniisip ko kung paano pamahalaan ang aking schedule nang pumasok si Rothschild kasama ang 2 paralegal. Gavin, binigyan kita ng ilang araw na bakasyon, kailangan mo ng pahinga. Ngayon, umalis ka na at huwag kang babalik sa loob ng 1 linggo o sis-anti ka, utos ni Rothschild, na hindi nag-iwan ng puwang para sa argumento. Mabilis na binalot ng mga paralegal ang aking trabaho at nilinis ang aking mesa. Gavin, gumugol ka ng oras kasama ang iyong mga magulang. Ako na ang bahala sa iba, sabi ni Rothschild, mas malambot ngunit matatag ang kanyang tono. Kaya ginawa ko. Iginiit ng mga Santos na bisitahin ang aking opisina, bagaman si Rothschild, na bihirang magbiro tungkol sa trabaho, ay tila handa na para sa amin nang dumating kami. Binigyan niya ang mga Santos ng personal na paglilibot, ipinakilala sila bilang aking mga magulang. Sa conference room, halos 1 oras siyang nagkwento tungkol sa aking trabaho, pinuri ang aking mga nagawa, at tinrato sila na parang mga hari at reyna. Nakakatuwang makita ang mga Santos na nagniningning sa pagmamalaki, lalo na si Maria, na patuloy na hinahaplos ang aking kamay sa tuwing may pumupuri sa akin. Ipinagmamalaki ka namin, miho. Ang natitirang bahagi ng linggo ay sumunod sa parehong pattern. Kitang-kita ang impluwensya ni Rothschild saan man kami magpunta. Pinili ko ang limo, resort, mga restaurant, at mga palabas batay sa aking mga koneksyon sa negosyo. Ngunit tiniyak ni Rothschild na tratuhin kami na parang mga VIP. Sinalubong kami ng mga may-ari at direktor na nagbahagi ng mga kwento kung paano ko sila natulungan at inalok kami ng pinakamagagandang upuan, alak, at serbisyo. Kahanga-hanga ito, Mr. and Mrs. Santos,
kailangan kong aminin na ang linggong ito ay mas naging kapana-panabik kaysa sa inaasahan ko. Kilala ko ang mga taong ito, ngunit hindi pa ako nakatanggap ng ganitong antas ng serbisyo dati. Ang aking pang-araw-araw na buhay ay mas simple. Gavin, napakagandang mayroon kang maraming kaibigan na gustong ipakita sa amin kung gaano ka espesyal. Alam namin noon pa man na espesyal ka at lagi naming ipinagmamalaki na tawagin ka naming ganyan. Hindi nakatapos si Maria, kaya sumabat si Miguel. Anak namin, ikaw ay kung sino ka at palagi kang magiging. Nanumpa ka sa harap ng Diyos na naging bahagi ka ng aming pamilya, at tinupad mo ang panata na iyon. Naging konstanta ka sa aming buhay mula noong sanggol ka pa, at nagkaroon kami ng karangalan na panoorin kang lumaki sa isang mahusay na lalaki. Walang mahihiling pa ang isang ama. Gavin, mahal ka namin at ipinagmamalaki ka namin. Tumanda na si Miguel Santos, ngunit malakas pa rin siya. Ang kanyang yakap ay parang mababali ang tadyang ko, at ilang sandali kalaunan ay sumali si Maria, na nagbigay sa akin ng pinakahihintay na sandali ng pamilya na pumuno sa akin ng kagalakan. Mabilis na lumipas ang kanilang pagbisita, at nalungkot akong makita silang umalis, ngunit nangako akong bibisitahin ko sila sa lalong madaling panahon. Matapos asikasuhin ang ilang negosyo, alam ni Rothschild kung ano talaga ang kailangan ko. Nagbalik ako sa trabaho na motivated, at nang ibahagi ko ang aking ideya, ngumiti lang siya at nagbigay ng kanyang pag-aproba. Ang proyekto ay maliit at hindi lilikha ng pangmatagalang kita. Ngunit marahil ito ang pinakamahalagang proyekto na nagawa ko. Sa loob ng 6 na linggo, nakumpleto ko ang halos lahat ng titulo ng lupa, nakakuha ng isang mamimili na may ganap na pananalapi, at gumawa ng ilang mahahalagang tawag sa telepono. Mayroon akong bagong impormasyon, nag-book ako ng flight pabalik sa aking bayan sa kauna-unahang pagkakataon sa halos 10 taon. Sa airport, nakilala ko sina Amy at Lydia, na nagtatrabaho sa isang coffee kiosk. Narinig ko silang nag-uusap tungkol sa kanilang mga sirang appliances at unresponsive na landlord. Nang iabot sa akin ni Amy ang aking kape, ibinigay ko sa kanya ang aking card na may mga tagubilin. Narinig ko ang iyong pag-uusap, sa tingin ko, makakatulong ako. Tumawag sa numero at tanungin si Marquez. Sabihin mo sa kanya na pinadala ka ni Gavin at kailangan mo ang tulong ni Melvin, siya na ang bahala doon. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahanap ng bagong lugar, maaaring tumulong si Marquez. Isinulat ko ang lahat sa likod. Nang tawagin ang aking flight, idinagdag ko, huwag kang mag-alala tungkol sa gastos, gamitin mo lang ang numero. Good luck. Bakit ako nag-alok na tulungan sila? Simple lang, nakakita na ako ng maraming masasamang landlord sa real estate, at itinuro sa akin ni Rothschild na ang real estate ay hindi isang zero-sum game. Ang pinakamagagandang deal ay nakikinabang sa lahat. Ilang tawag, isang liham, at ilang trabaho mula sa isang paralegal ang maaaring makapagpalayo sa mga babaeng ito sa isang masamang sitwasyon. Paminsan-minsan ay gumagawa kami ng pro bono work, at wala itong pinagkaiba. Nagpadala ako kay Marquez ng mabilisang email para hindi siya mabigla kapag dumating ang tawag. Maikli ang flight patungong Omaha. Nakuha ko ang aking rental car at bagahe, pagkatapos ay nagmaneho ako sa paligid ng lungsod. Wala gaanong nagbago, bagaman hindi na ito parang tahanan. Nadaanan ko ang neighborhood ng mga Santos, kung saan karamihan sa mga bahay ay sira-sira maliban sa kanila. Malinaw na napabayan ang lugar. Ang aking patutunguhan ay isang bagong condominium complex na may mga kondo sa itaas ng mga retail space, restaurant, isang teatro, at mga tindahan, kabilang ang isang grocery store. Ang disenyo ay kakaiba sa lugar, at lahat ay tila perpekto. Ang apartment na mayroon ako ay bagong-bago, na may 2 silid tulugan, isang malawak na open living area, isang den, at isang malaking balkonahe na tanaw ang isang parke. Ang master suite ay parang spa, na may jetted tub at isang malaking tiled shower. Ang lugar ay magandang pinalamutian ng mga top-of-the-line fixtures at appliances. Ilang personal na touch,
at mararamdaman na ito ang tahanan. Nakipagkita sa akin ang mga Santos para sa hapunan sa isa sa mga restaurant, dumating sa oras at nakadamit para sa isang gabing pamamasyal. Nagkaroon kami ng isang masayang hapunan na puno ng tawanan, umaasa na ang natitirang bahagi ng gabi ay magiging kasing saya. Sina Miguel at Maria Santos, parehong 67 taong gulang, ay kasal na sa loob ng 50 taon. Bata pa rin sila sa puso ngunit nagpapakita ng mga palatandaan ng isang buhay ng pagsusumikap. Sa aming pamamalagi sa Las Vegas, nalaman kong handa na silang magretiro ngunit nag-aalala tungkol sa kanilang pananalapi at paninirahan sa isang neighborhood na napapalibutan ng krimen at mga abandonadong bahay. Ang aking layunin ay, baguhin iyon. Gaya ng paalala sa akin ni Rothschild, ito ang ginagawa ng mga anak para sa kanilang mga magulang. Inimbitahan ko ang mga Santos pabalik sa kondo para sa isang late-night party. Nang humakbang kami sa elevator, mukhang nagulat sila. Hindi ko alam na hotel ito. Miho, siguro mamahalin ang mga kwartong ito. Oo, kailangan nating pag-usapan iyan. Nang buksan ko ang pinto ng apartment, humanga sila sa kwarto. Hiniling ko sa kanilang 7 anak na ilarawan ang pangarap na bahay ng mga Santos, at tiniyak kong saklawin ang lahat ng kanilang mga kagustuhan. Pagkatapos ay ibinaling nila ang kanilang atensyon sa champagne. May ipinagdiriwang ba tayo? Oo, sana. Ano ang okasyon? Pinutok ko ang tapon. Ang inyong pagreretiro at bagong tahanan. Itinaas ko ang aking baso at kinawayan ang buong silid. Nako, sobra na ito. Hindi namin matatanggap. Hindi ito regalo, ngunit magkakaroon ka ng sapat para bilhin ito. Mangyaring umupo at pag-usapan natin ito. Nag-aalangan sila, ngunit maayos ang takbo ng mga bagay. Kapag pinirmahan natin ang mga dokumentong ito, bubuo tayo ng isang partnership, ang Santos Investment Group. Una, isasara natin ang 19 na ari-arian malapit sa iyong bahay, pagkatapos ay ipapackage natin ang mga iyon kasama ang iyong kasalukuyang bahay, hihiling tayo ng pagbabago sa zoning, at ipagbibili ang mga ito sa Property Management International, na nagpaplanong magtayo ng isang hotel at retail space sa tabi ng bagong arena. Matatanggap natin ang mga nalikom sa pagbebenta sa loob ng 90 araw. Ipinakita ko sa kanila ang naka-highlight na halaga ng dolyar sa papel. Nagulat sila. Ang apartment na ito ay inuupahan sa susunod na 3 buwan na may opsyon na bilhin. Narito ang gastos. Iniabot ko sa kanila ang isa pang papel. Ang kalahati ng natitirang kita ay magpopondo ng isang lifetime annuity para sa inyong dalawa na may buwanang dividends. Ipinakita ko sa kanila ang 3 papel. Makakapagretiro ka ng comfortable sa iyong bagong tahanan. Nag-aalok lang ako ng payo sa negosyo at libreng legal na serbisyo. Hindi sila magiging mayaman, ngunit hindi na nila kailangang magtrabaho muli. Ito ay isang silver parachute, at sapat na ito. Gavin, paano mo ito nagawa ng napakabilis? Ang pagbili ng ari-arian sa tabi ng inyo ay nangailangan ng ilang pagsisikap, ngunit nakahanap si Rothschild ng isang mamimili sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon. Isang bagong kasino ang itinatayo sa kabila ng ilog sa Iowa, kaya nakipagnegosasyon kami sa presyo batay doon. Ang pagbabago sa zoneng ay mangyayari sa tulong ng aming mga mamimili sa konseho ng lungsod. Ang iba pa ay isang solidong pamumuhunan. Umiyak si Maria ngunit ngumiti, at umiling si Miguel sa hindi paniniwala. Isang himala, higit pa sa aming inaasahan. Walang sino man ang mas karapat-dapat dito kaysa sa inyong dalawa, sagot ko, nag-aalok ng taos-pusong pagbati. Hindi ko nakita o narinig si Ana Reyes sa loob ng 10 taon. Ang kanyang mga magulang at kapatid ay hindi kailanman bumanggit sa kanya, at matagal na siyang nawala sa aking isipan. Ngunit nang makita ko siyang muli, parang nagising ako mula sa isang mahimbing na pagtulog. Minahal ko siya sa buong kabataan ko at unang bahagi ng aking pagiging adulto, ngunit ngayon ay wala akong nararamdaman. Ang aming pagkikita ay ganap na nagkataon. Kailangan kong kumuha ng ilang bagay para sa isang paparating na biyahe,
At ang bagong mall ay may isa sa aking mga paboritong tindahan. Habang nagbabrowse, narinig ko ang isang pamilyar na boses sa likod ko. You have great taste, sabi ni Ana Rie. Ang kanyang tono ay pinaghalong sorpresa at nostalgia. Lumingon ako at nakita ko siyang halos katulad ng naaalala ko, mas matanda, na may hindi gaanong masayang ngiti at ilang dagdag na pounds. Siya ay isa lamang mas mature na bersyon ng babaeng minsan kong pinakasalan. Hi, Ana Rie, bati ko sa kanya, hindi masyadong sigurado kung ano ang aasahan. Bakit ka nandito? Tanong niya, bahagyang may kuryosidad ang kanyang boses. Naglilibot-liit ako, at ikaw, sagot ko, pinapanatili ang pag-uusap na magaan. Oh, dito na ako nagtatrabaho ngayon, paliwanag niya. Ang ibig kong sabihin, bakit ka nasa bayan? Tinatapos lang ang ilang negosyo at binibisita ang mga lumang kaibigan, sagot ko. Nasa listahan mo ba ako ng mga kaibigan na bibisitahin? Tanong niya, kalahating nagbibiro ngunit may bahid ng pag-asa ang kanyang tono. Sa totoo lang, hindi, pag-amin ko. Oh, okay. Nice to see you, Gavin, sabi niya, bahagyang may pagkadismaya sa kanyang boses. You too, Ana Rie, sagot ko, iniisip na iyon na ang katapusan nito, awkward ngunit manageable. Hindi ko inaasahang makikita siyang muli, ngunit nang aalis na ako, napansin ko siya sa cash register. Matapos tapusin ang kanyang transaksyon, lumapit siyang muli sa akin. Gavin, gaano ka katagal mananatili sa bayan? Tanong niya. Medyo mas nag-aalangan sa pagkakataong ito. Siguro ilang araw, sagot ko, hindi pa rin sigurado kung saan ito patungo. Sa tingin mo, maaari ba tayong magkita at mag-usap kahit kaunti? Tanong niya, iniabot sa akin ang kanyang card. Pag-iisipan ko, sabi ko, kinukuha ang card ngunit hindi nangangako ng anuman. Lumakad ako palayo nang walang isa pang salita. Naka-move on na ako at wala na akong iba pang masasabi sa kanya. Gayunpaman, laban sa aking mas mahusay na paghuhusga, 2 gabi pagkatapos, natagpuan ko ang aking sarili na nakaupo ng nag-iisa sa isang booth sa isa sa aking mga paboritong bar. Ito ay isang lugar kung saan nakikipagkita kami ni Ana Rie sa mga kaibigan pagkatapos ng trabaho tuwing Biyernes. Iba ang pakiramdam nito ngayon. Nang dumating siya, nagbihis siya, suot ang isang maliit na itim na damit na nagpapakita ng kanyang mga kurba, itim na takong, at maingat na ginawang make-up. Kung siya ay isang estranghero, maaaring binilhan ko siya ng inumin. Maganda siya. Hindi ako tumayo nang dumulas siya sa booth sa tapat ko. Naghintay siya ng ilang sandali bago magsalita. Nagsinungaling ka sa akin, panimula niya, bahagyang may akusasyon ang kanyang boses. At nagsinungaling ka rin sa akin, sagot ko, pareho kaming alam kung ano ang ibig sabihin ng isa't isa. Mukhang napahiya siya sandali bago nagpatuloy. Hindi ko akalaing aalis ka talaga sa bayan. Umasa akong magkakaroon tayo ng pagkakataong mag-usap, pagtatapat niya. Ano ang magiging punto? Tanong ko, tunay na nagtataka. Hindi ko alam, ngunit hindi ako masaya nang umalis ka. Pag-amin niya, lumalambot ang kanyang boses. Well, hindi mo ako binigyan ng pagpipilian, kaya hindi ako nakukonsensya tungkol sa iyong kalungkutan. Sagot ko, prangka ngunit tapat ang aking tono. Tila nagulat siya sa aking pagiging prangka, ngunit hindi ako interesado sa pagtatago ng nakaraan. Gavin, hindi ako tumigil sa pagmamahal sa iyo, kahit pagkatapos ng ginawa ko, sabi niya, bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Napabuntong hininga ako, nararamdaman na babalikan na naman niya ang mga lumang sugat. Ana Rie, ang tanging magandang bagay tungkol sa ating diborsyo ay hindi ka nagsinungaling sa akin. Siguro dahil hindi kita binigyan ng pagkakataon, ngunit hindi ako uupo dito kung magsisinungaling ka ngayon. Ano ba talaga ang gusto mo? Bakit tayo nakaupo dito? Walang magbabago sa nangyari. Ngunit hindi ka kailanman lumaban para sa akin, sumuko ka na lang nang hindi man lang nakikipagtalo. Hindi ito inaasahan. Bakit ka umalis nang hindi man lang sumusubok? Akala ko mahal mo ako.
Kailangan nating sumang-ayon na hindi tayo magkasundo. Sa pananaw ko, sumuko ka sa akin ng walang imik. Iniwan mo ako ng walang pagkakataong ayusin ang mga bagay. Isinulat ko lang ito. That was a mistake, Gavin. Nakagawa ako ng malaking pagkakamali. At sorry, okay. Nanginginig ang boses ni Annarie habang nagsasalita siya, nagmamakaawa ang kanyang mga mata para sa kapatawaran. Napadaing ako sa loob. Ang mga taon na magkahiwalay ay nagbigay sa akin ng kaliwanagan, ngunit tila iniwan nila si Annarie na kumakapit sa mga ilusyon. Kalokohan, bawi ko, ayaw kong baguhin niya ang kasaysayan. Namumuo ang luha sa mga mata niya, pero alam kong lahat ng sinabi niya ay kasinungalingan. Hindi dahil hindi naging ayon sa gusto mo ang mga bagay-bagay ay nangangahulugang pwede mo nang baguhin ang kasaysayan. Nagpatuloy ako, huwag mong insultuhan ang talino ko sa pamamagitan ng pagpapanggap na nagmamalasakit ka. Nagmalasakit ako, Gavin. Minahal kita. Mahal pa rin kita. Giit niya, halata ang emosyon sa boses niya. Talaga bang naniniwala ka dyan? Tanong ko, hindi makapaniwala. Totoo, Gavin, pagtiyak niya, diretso ang tingin. Okay, pag-usapan natin yan, sabi ko, sumandal pasulong. Ikaw ba o si Michael James ang nagdesisyon na dapat akong pagbawalan na makipagtalik sa asawa kong mahal ako? Tiningnan niya ako sa mata, bahagyang nakita ko ang hiya sa mukha niya, pero mas lalo ang pag-aatubiling sumagot. Siya, sa wakas ay inamin niya. Kaya ang walang katapusang pagmamahal mo sa akin ay hinayaan kang makipagtalik sa ibang lalaki at sundin ang gusto niya na alam mong masasaktan ako, sabi ko, halata ang pangungot siya sa boses ko. Gavin, panimula niya, pero pinutol ko siya. Gaano katagal kang naghintay bago mo itigil ang pag-inom ng birth control? Tanong ko. Ano? Well, nauutal niyang sabi. Hindi ka nagbuntis nang hindi sinasadya, gusto mong siya ang maging ama ng anak mo. Kailan mo balak sabihin sa akin? O balak mo bang magpanggap na akin yun? Diniin ko, pinagmamasdan siyang hindi mapakali. Hindi na siya nag-abala pang sumagot. Bakit wala ka sa piling niya? Nasaan siya? Tanong ko, binabago ang usapan. Ayaw niya sa akin, pagtatapat niya, halos pabulong ang boses. Nalaman ng asawa niya, pati na rin ng boss niya. Diniborsyo siya ng asawa niya, at kinailangan niyang magbitiw sa tungkulin. Iniwan niya ako, kinailangan ko ring mag-resign sa trabaho ko. Masyadong nakakahiya, at dapat akong maawa. Bakit? Tanong ko, malamig ang tono. Hindi ko alam, Gavin, sabi niya, nababasag ang boses. Nagkamali, ako. Napasok ako sa isang masamang bagay, at hindi ko na napigilan. Alam kong mali ako, hindi mo ba ako mapapatawad? Minahal kita, namatay ako noong araw na umalis ka at hinahanap-hanap kita mula noon. Gusto kong bumalik ka para bigyan ako ng pagkakataong humingi ng tawad, para sabihin sa iyong hindi ko na yun uulitin. Nag-iisa lang ako, Gavin. Hindi ako halos kinakausap ng mga magulang ko. Iniiwasan ako ng mga kapatid ko, at wala akong kaibigan. Nag-iisa lang ako. Annarie, pinatawad na kita noon pa, pero hindi na pwedeng bumalik sa dati, mariin kong sabi. Nasa iyo ang anak mo, siya ang magpapainit sa iyo sa gabi. Ang sakit naman, sabi ni Annarie, may bahid ng pagkasakit sa boses. Hindi mas masakit kaysa sa mga kasinungalingan na sinasabi mo sa akin, sagot ko. Hindi nagpapatinag. Hindi ako nagsisinungaling, Gavin. Gusto ko ng isa pang pagkakataon. Yan ang pinapangarap ko sa lahat ng mga taon na to, pakiusap niya. Hindi yan mangyayari, pahayag ko, hindi nag-iwan ng kahit anong pagdududa. Bakit, Gavin? Alam kong mahal mo ako, sinabi mong palagi mo akong mamahalin, paalala niya, desperasyon na ang nararamdaman sa boses niya. Palagi kitang minahal, pero hindi yun sapat, pag-amin ko, nararamdaman ang bigat ng katotohanan. Bakit hindi? Tanong niya, nanginginig ang boses. 2 dahilan. Una, hindi na ako ang dating taong pinakasalan mo,
nagbago na ako, at hindi mo na ako kilala. Sigurado akong hindi na kita kilala kung nakilala man kita, paliwanag ko. Kilala mo ako, Gavin. Ako pa rin ang parehong babaeng minahal mo. Kung ganoon, ano ang pangalawang dahilan, tanong niya, kumakapit sa pag-asa. Iyan ang unang tapat na bagay na sinabi mo, pero narito ang pangalawang dahilan, noon ay isang tanong. Gusto mo ang iba, at hinayaan kitang mapunta sa kanya ng walang masasakit na salita dahil mahal kita. Mula nang umalis ako, nag-aral ako ng abogasya, pumasa sa bar exam, nagsimula ng bagong karera, at nagtayo ng bagong buhay, pero wala pa akong ibang nakasama mula noong huling beses nating magkasama. Kaya sabihin mo sa akin, ilang lalaki na ba ang nakasama mo habang nangungulila ka sa akin? Hindi man lang makatingin si Ana Reyes sa mga mata ko. Kita mo, Ana Reyes, alam kong nagsasabi ka ng totoo, pero noon hindi ko napagtanto na ang babaeng mahal ko ay isang sinungaling at manloloko. Paano pa kita mapagkakatiwalaan ulit? Bakit ko pa nga ba gugustuhin? Bigyan mo ako ng isang dahilan kung bakit kita papabalikin sa buhay ko na hindi lang makikinabang sa iyo. Kung magagawa mo yan, baka may pag-asa pa tayo. Umiyak siya ng tahimik habang tumatayo ako para umalis. Iyan nga ang akala ko. Palem, Ana Reyes. Pagkaraan ng 3 buwan, nakita ko silang muli habang pabalik ako sa Omaha para sa negosyo. Maayos ang lahat, at nag-e-enjoy sina Miguel at Maria sa kanilang bagong tahanan. Nakakatuwa silang makitang masaya. Ang mga babaeng nagse-serve sa mga customer sa coffee kiosk ay nagtatawanan at nakangiti. Sa pagkakataong ito, abala ako sa telepono ko nang tawagin nila ang pangalan ko. Mr. O'Connor, tawag ng isang boses, na umagaw ng pansin ko. Yes, can I help you? Sagot ko, lumingon para harapin sila. Noong una, hindi ko nakilala ang dalawang babae, pero nag-click din. Oh, right, kamusta? Tanong ko, naaalala ang nakaraang pagkikita namin. Okay lang, Mr. O'Connor, sagot ng mornang babae. Gusto naming magpasalamat sa iyo, pero hindi namin alam kung paano. Gavin na lang, at hindi na kailangan ang pasasalamat. Natutuwa lang ako na naging maayos, sabi ko na may nakakapanatag ng ngiti. Ang morena, isang magandang babae na nagngangalang Amy na kulot ang buhok at may maghiliw ng ngiti, ay nagsalita habang ang kanyang pinsan na si Lydia, isang mahiyain na blonde, ay tahimik na nakatayo sa tabi niya. Nang i-anunsyo ang flight ko, sinimulan kong iligpit ang mga gamit ko, naghahandang sumakay. Nice to see you both again, sabi ko, handa nang umalis. Nang akmang aalis na ako, tumakbo si Amy at inabutan ako ng napkin na may nakasulat na numero ng telepono. Gusto naming magpasalamat ng maayos. Tatawag ka ba pagbalik mo? Tanong niya. Umaasa ang tono. Hindi inaasahan, tumango lang ako. Sige, walang problema, sagot ko, itinago ang napkin sa bulsa ko. Sa malalaking holiday, laging nagtitipon ang pamilya, Easter, Thanksgiving, Christmas, 4th of July, at 5 de Mayo. Kakaiba ang mag-imbita ng lahat para magtipon sa Setyembre, pero yan ang ginawa ko. Nagulat ako na nagkasya ang lahat sa bagong apartment ng mga Santos, maliit ang espasyo pero komportable para sa pagtitipon. Tiningnan nila ako, naghihintay sa sasabihin ko. Ito ang isa sa mga pinakamahirap na bagay na gagawin ko. Baka isipin nilang hindi ko lugar para magsalita, pero tama ang pakiramdam ko. Gaya ng palaging sinasabi ni Rothschild, sinusunod ko ang kutob ko. Gusto ko kayong lahat dito para isang beses ko lang sabihin to, at marinig nyo lahat ng sabay. Ang tratuhin bilang ganap na miyembro ng pamilyang ito ang isa sa mga pinakadakilang kagalakan ko. Miguel at Maria, ang pagmamahal at suporta ninyo ay nakatulong sa akin sa mahihirap na panahon, at palagi akong magpapasalamat. Pero naaalala ko rin na naging bahagi rin si Ana Reyes ng pamilyang ito, nakibahagi siya sa saya at sakit gaya ng iba sa atin. Niloko niya ako, at gumawa ako ng mahihirap na desisyon dahil doon,
pero hindi niya kayo niloko. Ilang buwan na ang nakalipas, kinausap ko siya sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon. Masakit ang usapan, nasabi ko sa kanya ang masasakit na bagay, pero ang mas nakasakit ay ang sinabi niya sa akin tungkol sa inyong lahat. Kaya, ng buong paggalang, kailangan kong sabihin ito, kailangan ninyong tigilan ang pagiging mga maliliit na a-hole at tigilan ang pagtatakwil sa anak at kapatid nyo hanggang sa bumalik siya kung saan siya nababagay. Ayokong makipag-ugnayan sa inyo, Mr. at Mrs. Santos. Hindi ko kayo taken, at hindi nyo rin ako dapat taken hanggang sa matapos na ang kalokohang ito. Ang gulat sa mga mukha nila ay hindi nagdulot sa akin ng kasiyahan. Sa mga salitang iyon, lumayo ako sa aking foster family, hindi sigurado kung makikita ko pa silang muli. Ang sumunod na taon ay naging abala, sa propesyon at personal. Sa opisina, nagtrabaho kami sa napakabilis na takbo na hindi kayang panindigan. Pagkatapos ng halos 8 linggo ng 14 na oras na trabaho at walang tigil na deal, sumuko na si Rothschild. Isang gabi sa conference room, ipinaalam niya sa amin, tama na. Tapos na ako. Hindi ko na kayo matagalan. Sarado na tayo. Lumabas kayong lahat dito at huwag nang babalik sa loob ng 1 linggo. Babayaran ko kayo kung hindi ko kayo kailangang makita. Pagkatapos ay lumabas siya ng building. Sa unang araw ng aking mandatory break, nilinis ko ang apartment ko at natuklasan ang mga furniture na nakatago sa ilalim ng mga tambak ng papeles, damit, at takeout container. Inayos ko ang labada ko, nililinisan ang mga bulsa ko at nakita ko ang napkin na may numero ni Amy. Sa ikatlong araw, na may malinis na apartment at na-update na closet, nakaupo pa rin ang napkin sa dining room table ko na parang centerpiece. Kaya nagdesisyon akong tumawag. Parang tanga ang boses ko. Hello, sagot ni Amy sa telepono. Ah, yes. Can I speak to Amy, please? Yutal ko, biglang kinakabahan. Ako to, sagot niya. Oh, hi Amy. This is Gavin O'Connor. Nagkita tayo sa airport, binigay mo sa akin ang number mo, paalala ko sa kanya, umaasang naaalala niya. Yes, I remember you, Gavin, sabi niya, mainit at pamilyar ang tono. Well, alam kong biglaan, pero gusto mo bang pumunta kayo ni Lydia sa dinner mamaya? Naisip kong magluluto ako para sa inyong dalawa at marinig kung paano ang takbo ng apartment ninyo. Gusto naming mag-dinner sa apartment mo mamaya, masiglang sagot ni Amy. Fantastic, great, can I get your address? Tanong ko, napagtantong hindi ko pa naibibigay sa kanya ang mga detalye. Ibinigay ko ang address ko, medyo naguguluhan, pero excited. Pagdating nila, mas komportable akong makipag-usap kina Amy at Lydia ng personal. Tahimik pa rin si Lydia, pero tumingin siya sa akin at ngumiti, na higit pa sa sapat para gaman ang pakiramdam ko. This is a great apartment, Gavin. Do you host parties here often? Tanong ni Amy, pinagmamasdan ang paligid. Kahanga-hanga ang apartment ko, karamihan dahil bahagi ito ng proyektong ginagawa namin ni Rothschild. Sinunggaban ko ang pagkakataong bumili ng 3-bedroom penthouse na may magandang tanawin ng strip, pero hindi ko binanggit na ako rin ang may-ari ng building. Actually, kayo pa lang ang unang mga bisita ko bukod sa boss ko, pag-amin ko. Really? No girlfriend? Tanong ni Amy, nagulat. Nope, hindi pa nga ako nagda-date mula noong nagdiborsyo ako 10 taon na ang nakalipas. Casual kong sabi, nagfo-focus sa pagkaing niluluto ko. Umupo sina Amy at Lydia sa kitchen island, sumisip-sip ng wine habang nagluluto ako. Maraming tanong si Amy sa akin, at nag-enjoy ako sa usapan. Nakaka-refresh na makipag-usap sa iba maliban sa boss ko at sa mga katrabaho. Habang nagpapatuloy ako sa pagluluto, napansin kong nakatingin silang dalawa sa akin na gulat na gulat. What? May nasabi ba akong mali? Tanong ko, nagtataka sa mga reaksyon nila. You haven't been on a date in 10 years, Gavin, inulit ni Amy, halatang nagulat. No,
I haven't. Naging abala ako sa trabaho at pag-aaral. Weird ba yun? Tanong ko, talagang curious. Yes, mariing sabi ni Amy, at tumango pa nga si Lydia bilang pagsang-ayon. Well, I guess it is kind of weird, pag-amin ko na may kibit-balikat. Jesus, Gavin, I can't believe it, sabi ni Amy, umiiling. It's true. Anyway, dinner's ready, let's eat, sabi ko, ibinabalik ang usapan sa pagkain. Masaya ang dinner, puno ng tawanan. Nalaman kong nasa huling taon na si Amy sa pag-aaral ng Hospitality Management, at nag-aaral ng English si Lydia na nagfo-focus sa creative writing. Pareho silang 22 at magkasama na sa buhay simula noong 18 sila nang pumanaw ang mga magulang ni Lydia. Binanggit ni Amy na gusto. Ako ni Lydia at kalaunan ay magbubukas pa ng mas marami. Medyo electrifying ang atmosphere, at nagtataka ako kung nagfi-flirt sila sa akin. Nag-enjoy ako sa atensyon, kahit na nasa isip ko lang yun. Sa pagtatapos ng gabi, binigyan ako ng 2 babae ng maikling yakap at halik sa pisngi bago umalis, at iminungkahi ni Amy na magkita kaming muli sa lalong madaling panahon. Biro kong sinabi na libre ako sa buong linggo, at sa gulat ko, dumating sila kinabukasan na may picnic basket. Nag-lunch kami sa balkonahe at nag-enjoy sa araw hanggang sa uminit na masyado, pagkatapos ay umalis sila para magtrabaho. Seryoso nilang tinanggap ang paanyaya ko. Kinagabihan, bumalik sila na may pizza, popcorn, at pelikula. Naghati sila sa couch habang umupo ako sa paborito kong upuan. Nang sumunod na araw, tinanong ni Amy kung pwede nilang gamitin ang pool. Tiniyak ko sa kanyang ako na ang bahala. Pagdating nila, may mga susi na ako sa pool at gym para sa kanila, pati na rin ang locker. Minsan masarap ang maging in charge. May sorpresa rin sila para sa akin nang lumabas sila na nakabakini. Napagtanto kong kailangan kong pagbutihin ang mga workout ko pagkatapos ng 1 linggong bakasyon. Nagkaroon kami ng routine, magtatrabaho ako sa araw, at bibisita sila ng ilang gabi sa 1 linggo para sa dinner, panonood ng pelikula, o para lang mag-hangout. Sa mga weekend, naghanap kami ng mga gawaing magagawa namin ng sama-sama. Gumagamit din sila ng gym ng regular, kahit wala ako doon. Gustong-gusto akong tuksuhin ni Rothschild tungkol doon. Kung hindi kita masyadong kilala, iisipin kong sabay kang nakikipag-date sa 2 babae. Give me a break, man. Magkaibigan lang kami, at itago mo na lang ang mga fantasies mo sa sarili mo. Mga 4 na buwan sa aming pagkakaibigan, napansin kong may mali sa isang tahimik na dinner noong Biyernes ng gabi sa lugar ko. Mukhang unusually reserved ang mga babae habang natatapos ang dinner. Masyadong matindi ang tensyon para balewalain. Girls, is something wrong? No, not really. Nag-aalangan si Lydia, pagkatapos ay nagsalita. Gusto kang tanungin ni Amy, pero hindi namin alam kung paano sasabihin. Amy, pwede mo akong tanungin ng kahit ano. Wala akong filter sa inyong dalawa, magtanong lang. At ipinapangako kung hindi ako masasaktan sa sagot ko. Amy huminga ng malalim. Bakit hindi ka pa gumagawa ng hakbang sa amin? Hindi ba kami kaakit-akit para sa iyo? Nabigla ako at naglaan ng ilang sandali upang magpakahinahon. Pareho kayong nakamamanghang maganda, pero hindi ako gumawa ng hakbang sa 2 kadahilanan. Una, ayokong masira ang ating pagkakaibigan o isipin ninyo na isa akong matandang lalaki na nagpapagala-gala para maglibang. Pangalawa, hindi ko nga sigurado kung paano gumawa ng hakbang dahil hindi ko pa nagkaroon ng pagkakataong gawin ito. Nagpalitan ng tingin sina Amy at Lydia, pagkatapos ay nagpatuloy si Amy. Gavin, talagang nag-e-enjoy kami sa pakikipag-usap sa iyo, at gusto ka naming dalawa. Gusto ko rin kayong kasama, pero naghahanap kami ni Lydia ng isang taong espesyal, at gusto naming maunawaan mo kung ano ang ibig sabihin nito. Mga babae, pareho kayong napakagandang tingnan, at sigurado akong makakahanap kayo ng isang taong espesyal nang walang problema. Mukhang may gustong sabihin si Lydia, pero pinagpatuloy ni Amy.
Gavin, ayaw naming makahanap ng dalawang magkaibang espesyal na tao, gusto namin ng isa, at iniisip namin na ang taong iyon ay maaaring, ikaw. Nagulat ako. Bago pa ako makasagot, idinagdag ni Amy, gusto naming maunawaan mo kung ano ang hinihiling namin. Gusto ni Lydia na basahin mo ang ilan sa kanyang mga gawa ngayong gabi, sa tingin namin ay makakatulong ito sa iyo na maunawaan kung ano ang hinahanap namin. Pagkatapos ay maaari tayong mag-usap bukas tungkol sa kung ano ang ibig sabihin nito para sa ating lahat. Kaya mo ba iyon? Sa tingin ko ay kaya ko. Gusto mo lang nabasahin ko ang kanyang mga kwento. Oo, Gavin, at pagkatapos ay mag-uusap tayo. Napagtanto ko na maaaring magbigay ito sa iyo ng maling impresyon tungkol sa akin. Mayroon akong matatag na paniniwala tungkol sa tama at mali, at tinatrato ko ang mga taong mahal ko ng may kabaitan at paggalang. Naniniwala ako sa mabuhay at hayaan mabuhay, hanggat walang nasasaktan. Gayunpaman, maaari rin akong maging matigas kung kinakailangan, lalo na sa negosyo. Ang A Child Called It ni Roth ay sumasalamin sa aking katangiang Jekyll at Hyde, nagbibigay sa mga tao ng panimula, ngunit hindi nag-aatubiling gumanti kung niloloko. Hindi ako ganito bago sinira ni Anna-Rie ang puso ko. Ang kanyang pagtataksil ay nagpatibay sa aking katapatan sa mga pinagkakatiwalaan ko at walang awa sa mga nagtataksil sa akin. Sa loob ng mahabang panahon pagkatapos ng diborsyo, wala akong gaanong interes sa pag-ibig. Nilamon ako ng sakit ng diborsyo, at anumang bagay na nagpapaalala sa akin kay Anna-Rie ay hindi ko matagalan. Hinarap ko ito sa pamamagitan ng pagtuon sa aking pag-aaral at trabaho. Tumagal ng maraming taon bago hamupa ang sakit. Napalampas ko ang maraming karanasan sa buhay dahil nakilala ko ang pag-ibig ng aking buhay sa murang edad. Hindi pa ako nag-aya ng babae, hindi pa nagkaroon ng one-night stand, at hindi ko alam kung paano makaakit ng isang tao. Ang takot na ma-reject ang pumihil sa akin. Tiwala ako sa maraming bagay, ngunit salamat kay Anna-Rie. Nakaramdam ako ng kawalan ng seguridad tungkol sa mga relasyon. Lumipas ang 10 taon, at nagsimula akong mag-isip na hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong sumubok ng bago. Sa isipang iyon, binasa ko ang mga kwento ni Lydia. Ang mga ito ay maganda ang pagkasulat, puno ng matingkad na paglalarawan at mahusay na iginuhit na mga karakter. Marami akong natutuhan tungkol kay Lydia mula sa kanyang pagsusulat. Kinabukasan, dumating ang mga babae bandang tanghali. Nag-aalala ako na baka masira ko ang aming pagkakaibigan. Pagkatapos kumuha ng mga inumin at merienda, nanirahan kami sa sala. Diretso sa punto si Amy. Hindi kami ni Lydia sangkot sa isa't isa sa sexual na paraan. Okay, mahalagang malaman iyon, pero sa totoo lang, hindi ko iyon naisip. Ngumiti si Lydia habang nagpapatuloy si Amy, palagi kaming nagbabantay sa isa't isa. Hindi lang kami magpinsan, kami ay matalik na magkaibigan. Nang magsimula kaming magkaroon ng interes sa mga lalaki, pag-uusapan namin kung ano ang gusto namin at kung ano ang gusto namin. Palagi akong naaakit sa mga lalaking matatamis at mapagmahal, habang si Lydia ay naaakit sa mas mapilit, mga alpha type. Ang mga lalaking nakadate niya ay mahusay sa kama ngunit madalas na tratuhin siya ng hindi maganda sa mga date. Kahit na naiintindihan ko ang kanyang atraksyon, ayaw kong masaktan siya. Umupo silang magkatabi, naghawak ng kamay, pagkatapos ay natupad ang aming pinakamasamang takot. Naging masyadong agresibo ang isa sa mga boyfriend ni Lydia, at ilang linggo pagkatapos, nalaman niyang buntis siya. Hindi naging maayos ang pagbubuntis, at kinailangan nilang wakasan ito para sa kanyang kalusugan. Nagkaroon ng mga komplikasyon, at hindi na maaaring magkaanak si Lydia. Napuno ng luha ang kanilang mga mata. Palagi naming pinangarap na magkasama ang aming mga anak sa paglalaro. Kami ay 19 na taong gulang pa lamang, at nagtapos ang pangarap na iyon bago pa man ito magsimula. Pero mahal ko si Lydia ng higit pa sa isang pinsan, higit pa sa isang kaibigan.
Nagpasya kami na hindi kailangang magtapos ang aming pangarap, ibabahagi namin ang aking mga anak at palalakihin silang magkasama bilang mga koina. Tumingin sila sa akin, sinusukat ang aking reaksyon. Naantig ako sa pagiging walang pag-iimbot ni Amy. Ito ay isa sa mga pinakamalungkot, pinakamabait, at pinakamagandang kwentong narinig ko. Ngumiti sila ng mahina, ngunit pagkatapos ay nagkaroon kami ng isa pang problema, paghahanap ng tamang tao. Ang mga lalaking gusto ko ay masyadong mahina para kay Lydia, at ang mga lalaking gusto niya ay masyadong mayabang para sa akin. Kailangan namin ng isang taong espesyal, mabait ngunit tiwala, at pagkatapos ay nakilala namin kayo, bulong ni Lydia, na nagsasalita sa akin sa unang pagkakataon. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nagpatuloy si Amy, tinulungan mo kami nang hindi humihingi ng kahit ano bilang kapalit, isa ito sa mga pinakamagandang bagay na nagawa ng sinuman para sa amin. Habang nakilala ka namin, napagtanto namin na maaaring ikaw ang hinahanap namin. Nagpasya kaming maging tapat sa iyo, kahit na nangangahulugan ito na isusugal namin ang aming pagkakaibigan. Nagulat ako, napagtanto na inalok ako ng isang buhay kasama nilang dalawa. Sobrang dami nito para tanggapin. Kailangan ko ng ilang oras para mag-isip. Maaari ba tayong magpahinga at mag-usap pa sa katapusan ng linggo? Siyempre, Gav, at naiintindihan namin, sagot ni Amy, at umalis sila kaagad. Alam ko na ang aking sagot ngunit gusto kong magbigay sa kanila ng isang maalalahanin na tugon. Ibinahagi nila ang isang bagay na napaka-personal, at gusto kong tumugon sa parehong paraan. Nang hapon ding iyon, nagpatakbo ako ng ilang errand, pagkatapos ay bumalik sa aking apartment at nagpadala ng text kay Lydia bago tawagan si Amy. Hello, sagot ni Amy. Hi, Amy, si Gavin ito. Nagtataka ako kung gusto mong maghapunan kasama ako ngayong gabi, tanong ko, sinusubukang panatilihing casual ang aking tono. Sa background, naririnig ko ang pagtunog ng telepono ni Lydia, na sinundan ng kanyang nagulat na buntong hininga. Gavin, gustong-gusto kong maghapunan ngayong gabi. Masiglang sagot ni Amy. Great, sesunduan kita sa alas 7, sabi ko, nakakaramdam ng pananabik. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, hinintay ko ang tugon ni Lydia. Ang mensaheng ipinadala ko sa kanya ay mas mapanganib, pumunta ka sa lugar ko sa alas 6:15. Huwag kang mahuhuli. Dito ka magpapalipas ng gabi. Mabilis at simple ang kanyang sagot, perfect. Nang dumating ako para sunduin si Amy, nawalan ako ng salita sandali. Ang ganda niya sa isang maliit na itim na damit. Inabutan ko siya ng isang bouquet ng puting liryo. Wow! Ang ganda mo! Sabi ko, totoong humanga. Salamat, Gavin, sa mga bulaklak at sa papuri, sagot niya nang nakangiti. Romantiko ang aming gabi. Nagbahagi kami ng alak at sushi sa isa sa kanyang mga paboritong restaurant, pagkatapos ay pumunta sa isang nightclub para uminom. Nag-usap kami tungkol sa aming mga pangarap, mga plano sa hinaharap, mga anak, at pamilya. Sa pagtatapos ng gabi, nagkaroon kami ng malalim na ugnayan. Habang naglalakad kami sa isang parke, naghawak ng kamay, hindi ko maalis ang nagtatagal na pag-aalala. Anong bumabagabag sa iyo? Tanong ni Gavin, nakikita ang aking pagkabalisa. Bakit ako, Amy? Mahigit 10 taon akong mas matanda sa iyo, diborsyado, at ang bawat mata ay nakatingin sa iyo ngayong gabi. Maaari kang magkaroon ng kahit sino, pagtatapat ko, na nilalabas ang aking mga insecurities. Gavin, malalaman mo rin ito, pero para ngayong gabi, kaya mo bang tanggapin na ikaw ang isa? Wala nang iba para sa akin, paniniguro niya sa akin. Oo, makakasama ko iyon. Salamat sa isang napakagandang gabi, Amy, sabi ko, nakakaramdam ng mas magaan na pakiramdam. Hindi, Gavin, salamat, sagot niya, pinipisil ang aking kamay. Noong linggo ng pagkabuhay, natagpuan ko ang aking sarili sa aking lumang simbahan, nakakaramdam ng hindi pagiging komportable.
Nagbalik loob ako sa Katolisismo para pakasalan si Anne-Marie at naging tapat na miyembro ng parokya noong panahon ng aming kasal, ngunit kakaibang makabalik doon muli. Ako ay nakaupong mag-isa sa loob ng mga 15 minuto nang may umupo sa tabi ko. Mukhang magandang lugar ito para sa pagtatapat, sabi niya. Patawarin mo ako, Gavin, dahil nagkasala ako, sabi ni Anna-Rie, na sinira ang katahimikan. Anna-Rie, pinatawad na kita matagal na, sagot ko, humarap sa kanya. Alam ko, Gavin, pero pinatawad mo ako noong hindi ko iyon karapat-dapat, noong hindi pa nga ako nagsisisi. Ngayon naiintindihan ko na ang sakit na idinulot ko sa iyo. Sana maibalik ko ang lahat. Lagi kong iniisip na karapat-dapat ka sa isang taong mas mahusay. Pasensya na hindi ako naging babaeng karapat-dapat sa iyo. Salamat sa pagbabalik ng aking pamilya. Sinabi sa akin ng aking ama na dahil iyon sa iyo. Salamat, Anne-Marie. Pinahahalagahan ko ang iyong paghingi ng tawad. Palagi kang malugod. Naging maayos ang misa, at naging kasiya siya ang brunch ng pagkabuhay. Ngunit habang lumilipas ang araw, napagtanto ko na wala na akong lugar sa Pamilya Santos. Panahon na para magpatuloy. Nang oras na para umalis, nagkaroon ng mga luhaang polem. Niyakap ako ni Maria Santos sa pinto, naiintindihan ang higit pa sa kanyang sinasabi. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking pisngi, ipinikit ang kanyang mga mata sandali, at pagkatapos ay bumulong, pagpalain ka ng Diyos, Mayo. Mami-miss kita. Ang aking personal na buhay ay malayo sa normal sa loob ng maraming buwan. Kami ni Amy, Lydia ay nagkaroon ng isang hindi pangkaraniwang pattern, na ginugugol ang karamihan ng aming oras ng magkasama bilang isang malapit na trio. Kung nakatira sila sa akin ng full-time, maaaring gumugol lamang kami ng ilang oras ng magkasama bawat linggo. Napakasaya ko sa pakikipag-date kay Amy, bagaman ang aming relasyon ay hindi pa lumampas sa halikan. Alam naming pareho kung kailan ang tamang oras, at sumang-ayon ako. Ang pinakakakaibang bahagi ay wala siyang problema sa pagpapataas ng aking tensyon at pagkatapos ay ipinapadala ako kay Lydia para sa ginhawa. Si Lydia naman, ay umunlad sa ilalim ng kaayusang ito. Sinabi sa akin ni Amy na naisip ni Lydia na perpekto ako mula pa sa simula. Kailangan ni Lydia ng gabay, na nagpapadama sa kanya ng ligtas at inaalagaan, at unti-unti kong kinuha ang papel na iyon mula kay Amy. Ang turning point ay ang mga bulaklak. Hindi ko gaanong naisip ang pagbibigay sa kanila ng mga bulaklak, ngunit naramdaman ko na tama iyon. Binigyan ko si Amy ng mga bulaklak sa aming unang date at sa mga random na sandali dahil romantiko iyon. Ang mga bulaklak ni Lydia ay isang pasasalamat na inihatid ng hiwalay dahil sa mga pangyayari. Napakaganda ng aking unang date kay Amy, ngunit habang bumabalik ako kay Lydia, nag-alala ako na hindi ko matutugunan ang kanyang mga pangangailangan. Hindi ko na kailangang mag-alala. Sa loob ng mga sumunod na buwan, marami akong inisip tungkol sa kung paano mapapanalo si Lydia, ngunit noong unang gabing iyon, nanaig ang likas na ugali. Nang pumasok si Lydia na may pinakamalaking ngiti, na hawak ang kanyang mga bulaklak, alam kong ginawa ko ang tamang bagay. Habang umaalis ako sa Omaha sa huling pagkakataon, nakaramdam ako ng malalim na kasiyahan. Nakaligtas ako sa pagtataksil ni Marie, nagsimula ng bagong buhay, at nagtayo ng isang karera, ngunit may kulang pa rin, tunay na kaligayahan. Sa daan pa uwi, huminto ako, bumili ng 2 bagay, at mabilis na bumalik. Pagdating ko sa bahay, masaya sina Amy at Lydia na makita ako, at nagkaroon kami ng isang magaan at nakakatuwang hapunan ng magkasama. Umasa ako na gagawing mas mahusay ang aming mga buhay. Pagkatapos ng hapunan, habang naglilinis sila sa kusina, pinanood ko silang nagtatrabaho ng magkasama, nag-e-enjoy sa gawain dahil lang sa magkasama sila. Alam ko kung bakit hindi pa tayo nagsesex, sabi ko. Lumingon si Lydia para tumingin sa akin habang pinanatili ni Amy ang kanyang mga mata sa lababo. Kapag nagmahalan tayo sa unang pagkakataon, ito ay upang lumikha ng buhay,
upang ibahagi ang isang bahagi ng ating sarili para sa isang karaniwang layunin. Iyon ang dahilan kung bakit tayo magsasama. Ngunit mayroong mas mahalagang dahilan, bibigyan mo kami ni Lydia ng isang bagay na hindi namin makukuha sa aming sarili, isang anak. Ngumiti si Lydia sa gitna ng kanyang mga luha. Sa tingin ko ay hinihintay mo akong mapagtanto ito, at matagal ka nang naghintay. Lumuhad ako at inilabas ang isang kahon. Nagsimulang tumalon si Lydia sa kagalakan habang binubuksan ko ito. Dahan-daang lumingon si Amy, may luha sa kanyang mga mata. Amy, papakasalan mo ba ako? Oo, Gavin, papakasalan kita. Mamahalin kita magpakailanman at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako. Nagyakapan muna sina Amy at Lydia, na nagpapakita kung gaano sila kalapit sa isa't isa at kung gaano namin kailangan ang bawat isa. Isinuot ko ang singsing sa daliri ni Amy, at hinangaan ito ni Lydia. Napakagandang singsing, Gavin. Hindi ka napag-iwanan, Lydia, ikaw ay isang mahalagang bahagi ng aming mga buhay. Inilabas ko ang isang pangalawang kahon na naglalaman ng isang ankle bracelet na may isang brilyante na nakalagay sa isang Celtic knot na may 3 birthstones, ruby, sapphire, at amethyst. Lydia, mahal ka namin at kailangan ka namin. Pakiusap, huwag mo kaming iwanan. Umiiyak si Amy, ngunit kalmado si Lydia habang ikinakabit ko ang bracelet sa kanyang bukong-bukong. Nasa bahay na ako, Gavin. Wala akong pupuntahan. Ikinasal kami pagkaraan ng 3 buwan sa isang maliit na seremonya kasama si Lydia sa tabi ni Amy at Rothschild sa tabi ko. Pagkalipas ng 6 na buwan, ipinanganak si Aidan James O'Connor. Sumunod ang kambal na Sophia Marie at Stephen Michael, at pagkatapos ay ang sanggol na si Olivia Rose. Ang mga lalaki ay kamukha ko, si Sophia ay isang maliit na bersyon ni Amy, at si Olivia ay isang clone ni Lydia. Ang kanilang ugnayan ay agad at hindi masisira. Nagselos ba kami ni Amy na tinatrato ni Olivia si Lydia na parang nag-iisang magulang niya habang kami ay parang minamahal na tiyahin at tiyo? Hindi naman. Kami ni Amy ay namuhay bilang mag-asawa, ngunit palaging malapit si Lydia. Ang aking paglalakbay sa kaligayahan ay tumagal ng panahon, ngunit natagpuan ko muli ang aking lugar. Ang aming buhay ng magkasama ay kasing perpekto ng anumang relasyon. Mahal ko sina Amy, Lydia, at ang aming mga anak. Mahal ako ni Amy, Lydia, at ng mga bata. Mahal ni Lydia si Amy, kailangan ako, at binibigyan ang aming mga anak ng pagmamahal ng isang ina. Hindi pa namin ibinabahagi sa publiko ang aming pamumuhay, at ang aming pinakamatalik na kaibigan lamang ang nakakaalam ng katotohanan, ngunit namumuhay kami ng isang napakasayang buhay ng magkasama.